Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 97, verse 11. Praise the Lord. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Hallelujah. When it is being sown, that shall be reaped. Sinabi dito, light is sown for the righteous. Kung ikaw ay isang taong matuwid sa harapan ng Diyos, dahil isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya at hinayaan mo na Siya ang masunod sa buhay mo at nagawa mong ma-deny ang iyong sarili. Kasi yan man yung sinabi ni Lord Jesus, we can only follow Him if we deny ourselves. Kaya sabi ni Lord Jesus, you want to follow me? Because you do not want to walk in darkness? You want to follow me? That you may have light in your life? You want to follow me? So that where I am, there ye may be also. Sabi ni Lord Jesus, deny yourself. So sa pamamagitan ng self-denial, the righteousness of God could be fulfilled. Yun ang masunod sa buhay po natin. So, habang ginagawa natin yan araw-araw, kasi ang sabi ni Lord Jesus, you want to follow me? Deny yourself, take up your cross daily. So, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, daily. Pagsunod natin kay Lord Jesus Christ is moment by moment sa buhay po natin. Kung baga pa, 24 hours a day and 7 days a week. Yun ang gusto ni Kristo na ipagawa sa atin. Habang ginagawa natin yan, liwanag ang natatanim. So pag liwanag ang natatanim sa buhay natin, liwanag ang ating aanihin. Liwanag din ang ating kakamtin sa ating kinabukasan. Ano pa? And gladness for the upright in heart. Pag ang puso natin ay matuwid dahil ang Diyos ang siyang ating hinayaang matupad sa buhay natin dahil siya'y matuwid. Then, ganun din, gladness is being sown to the upright. Magkakaroon tayo ng kagalakan at hindi po kalumbayan. Hindi kataluhan, kundi katagumpayan. Hindi kapahangakan, kundi kaligtasan. Hindi kawalan, kundi abundance. Blessing of God. Ganun po. So, sarap na araw-araw nating dinideny ang ating sarili para lamang ang righteousness at ang uprightness ay dito makikita sa buhay po natin. Ano pang gagawin ng Diyos? Basa, Psalms 18:28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Yan. Candle is the indication of life. But what is life without light of God? Anong meron sa buhay natin sa sanglibutang ito if we don't have the light of God? Oo, candle is life. But if it is without light, darkness will be there. Kaya
Sa buhay po natin, sabi dito, thou wilt light my candle. Liliwanagan mo, iilawan mo ang aking kandila. The Lord will enlighten my darkness. So pag inilawan tayo ng Diyos sa ating buhay, ang ating kadiliman maging maliwanag. Ang ating kasalanan na dati nating taglay maging righteousness. Ang ating patutunguhan na suppose papunta tayo sa wages of sin, which is the eternal punishment, which is the second death. Papalitan ito ng Diyos ng everlasting life. You see? Kaya napakadakila ng ating Panginoong Diyos dahil lahat ng tao sa sanglibutang ito na may buhay, ibig niyang bigyan sila ng ilaw. Kaya sadyang pumunta ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutang ito that we might follow Him. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, I am the light of this world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, how could you follow Him? You have to deny yourself. So yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kung baga pa sa version ni Paul, I mortify the deed of the flesh. Pinapatay ko ang gawa ng laman. Mortifying the deed of the flesh. I die daily. Ako'y namamatay araw-araw. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka na makahinga, hindi ka na makakilos, hindi ka na makagawa. Ibig sabihin, I die daily, patay ka na sa paggawa ng sarili mong kagustuhan, kalooban. Dinidinay mo na ba yung sarili mo? At hinayaan mo ang Diyos ang siyang mabuhay sa buhay mo. Kaya, napaka-amazing yung pamamaraan ng Diyos na ipinakita ang ating Panginoong Hesukristo sa sanglibutang ito. Ano pa? Basa, Psalms 112 verse 4. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Yes. Pag ikaw ay upright o matuwid, dahil ikaw ay natuto lumakad sa katuwiran, dahil ikaw ay sumunod sa yapak ni Kristo, dahil ikaw ay nag-deny sa sarili mo at hinayaan mo ang Diyos masunod sa buhay mo, so therefore you are upright. Kung may mga pagsubok man sa buhay, katulad sa nangyari kay Joseph, kung may pagsubok man sa buhay, katulad sa nangyari kay Mordecai, kung may pagsubok man katulad sa nangyari kay Daniel, kung may mga pagsubok man katulad sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kung ating titingnan ang kanilang buhay, nung kanilang naging buhay sa sanglibutang ito, di ba? Grabe yung trial, grabe yung madilim, masalamuot na kalagayan na kanilang hinarap, but they remain upright in spite of those darkness na nangyari sa buhay nila. They remain faithful unto their God in spite sa mga tinatawag na false accusations, tinatawag na persecutions, tinatawag na discrimination at ano-ano pa man dyan. So anong nangyari? Unto the upright there ariseth light in the darkness. Joseph became prime minister. Daniel became first president. Shadrach, Meshach, and Abednego become governors of provinces of Babylon. Praise the Lord. Kaya, kung mayroon mang mga pagsubukan sa buhay ng mga righteous and upright, yung
nagdi-deny sa sarili at hinayaan ang Diyos siyang masunod sa buhay nila. Huwag tayong magulumihanan sa mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong matakot sa mga persecution, false accusations, lahat-lahat na masasabi natin na parabagang you are being oppressed. Sometimes you are being itong tinatawag na modern terminology, bullied. Or sometimes you are put into a acid test. Ganun. Huwag kang ma-move. You have to remain upright. Sometimes we are being tested by God with acid test. Such like sicknesses. Alam niyo, nung dumating yung pagsubok sa buhay ko, yung paa ko na sugat, then 1 month akong nakahiga na lang sa higaan, and I was not able to render services, even main services like divine services. Wala, hindi ko kayang magtayo. Kasi pag binababa ko yung aking paa, wala, parang sinisilaban ng apoy, ang sakit. So, until such time, my muscles shrunk. Nag-shrink siya, yung mga muscles ko. Itong binti ko, pag kinipo mo yan, puro na lang yan, parang balat at saka tubig. Malambot na. Sabi ko, Lord, is this the time that you're going to let me rest from my labor? Ito na ba yung oras at panahon na papahingahin mo na ako sa aking pagpapagal sa inyong gawain? I asked the Lord. Sumagot si Lord Jesus sa akin, sa query ko, through our visionary. Sabi ni Lord Jesus, hindi kita pinagaling agad-agad, anak ko, dahil sinubukan kita. Nung God gave me such purpose that He is trying my faith, sabi ko, salamat po. This is not the time. Kukunin mo ako. And if it is a test of faith, this will bring me more glorious, more stronger, more. Yung ano pa mang ipagkatiwala mo sa akin, if I could pass this test, there is something that will increase, that will lalo pa. Sabi ko, Lord, help me. Tapos doon ko nag-meditate yung Word of God. Job said, though worm eat my flesh, yet by this I'll be still praising God. I will not make any causes to give barriers or hindrance before the face of God. I shall still see God. Makikita ko pa rin ang Panginoon. Pag sinabi mong makikita mo pa rin ang Panginoon, you will not move anything that will hinder God and between you, which is iniquity, which is rebelling God, rebellious spirit, which is murmuring, disputing, fighting against God. Hindi kagagawa niya. Kaya si Job, when he was tried by God, alaala ko yung panahon na yun. Kaya sa buhay natin, remain lang righteous. Remain lang upright because nagtatanim ka ng liwanag. Aanihin mo yan. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, hindi lahat easy. Hindi lahat madali. May pagkakataon din, may panahon din. Ipaparanas din tayo ng Diyos ng acid test. And this is not new. Hindi ito bago. This has been already happening. Yung ating mga ninuno na nauna sa atin, look at Abraham.
Imagine that. God asked him to offer his only beloved son as a burnt offering. Walang burnt offering after you burn it, babalik sa iyo na buhay. Do not expect that. You should expect he will turn to ashes. Maging abo yan. Pero nung ginawa ni Abraham yung utos ng Diyos sa kanya, test lang pala yun. God had no intention na kukunin niya ang kanyang anak. God had no intention to kill Isaac. But his intention is to examine Abraham whether he has the faith sa kanyang ipinangako sa kanya. Kaya sabi ng Diyos, do no harm to your son. To your son whom you beloved. To your son which is from me. Sa anak mo no, nanggaling yan din sa akin. Now I know. Alam ko na that you fear God. Doon na. Kaya, yung mga anak ng Diyos, halos lahat yan, will suffer acid test. Pero if you remain righteous and upright in the eyes of God, as what Abraham did, as what Shadrach, Meshach, and Abednego have done, as Daniel also, Joseph, Jeremiah, lahat ng mga Job, sino pa yung mga maraming pagsubok, liwanag ay nakatanim sa kanila. And they have sown it. Na-harvest nila yan. Kaya ganun po sa buhay natin. Although, maikli lang yung paggamit ng Diyos sa buhay natin because we will not last here on earth thousands of years. But the most important thing, if our life or our lives will be over here on earth, we have done that which is lasting in the eyes of God. We have done that is someday will follow sa buhay natin. Susunod yan. Mag-witness yan para magtanggap tayo ng liwanag, everlasting life yung ating aanihin pagdating ng panahon. Praise the Lord. And God will be gracious. God will be full of compassion to you. Grabing biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ibibigay niya sa bawat anak niya. Ngayon, kung tayo ay upright and righteous, aside na nakatanim yung liwanag at aanihin natin pagdating ng panahon, kung ano yung gusto natin mangyari dito sa lupa, merong pahintulot ang Diyos, may suporta ang Diyos, may back up ang Diyos. Parang mga anak, maliliit pa yan sila. Sinasanay na yan ng eskwelahan. Kindergarten pa yan sila. Sabihin ng teacher, lalot na sa tinatawag na recognition day or graduation day. Ikaw, Sandra, anong plano mo sa paglaki mo? I want to be a nurse, ma'am. Okay, huwag mong kalimutan yan. Yan ang sasabihin mo kasi i-recite mo yan. Ikaw, Sandro, anong gusto mong mangyari sa paglaki mo? I want a pilot, ma'am. O, tandaan mo yan. Sulat mo yan para hindi mo makalimutan. Ikaw naman, Rico, anong gusto mo paglaki mo? I want to be a lawyer, ma'am. Attorney. O, sige. Ilista mo yan kasi i-recite mo yan. So, ibig sabihin niya, kindergarten ka pa. Binibigyan ka na ng teacher ng malayong projection. Anong magiging gusto mo, desire mo na maging ikaw. O ikaw, Carol, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko, ma'am, yung maging sikat ako na chef. Kukunin ko yung culinary, ma'am. O, sige, iano mo yan. Ikaw, Joy, anong gusto mo? Gusto kong maging someday, ma'am, musician.
Okay, sige. Ikaw, Charity, anong gusto mo? Gusto ko pong maging accounting. Lahat yan, meron tayong sinatawag na gustong mangyari, I want to be. Kung righteous ka, kung upright ka, susuportahan ka ng Diyos. Parang mga magulang, kung ano yung gusto ng mga anak, from kindergarten, primary, or elementary, secondary or high school, tertiary or kolehiyo. At sa finality ng kanilang buhay, magmasteral sila, magdoctorate sila, susuportahan ng mga magulang yan. Yung mga magulang, minsan makapasok ako ng bahay na, di ko ba't di naayos itong bahay? Trabaho naman ang mag-asawa. Tanungin mo sila. Ay, hindi basta-basta magpaaral ng mga anak. Hindi namin mapaayos ang bahay because inuna namin yung mga anak paaralin. Lahat ng mga sweldo namin at mga extra income namin, doon nakasuporta sa mga anak namin para lamang sila maging professional kung anong gusto nilang pipiliin. Ganun ang mga magulang, sumusuporta talaga. Ganun ang Diyos sa buhay natin kung di tayo suportahan ng Diyos sa ating pinoproject that you want to be someday like as what you want. Wala tayong magawa. Kaya pag upright ka, righteous ka, higit ka pa mas nakasandal sa mga magulang mong biological parents mo. Ang sinasandalan mo yung Creator. So, if you decree, yung gusto mo, anong mangyari? Basahin natin. Job 22 verse 28. Praise the Lord. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Yan. Ano yung decree? Yung gusto mong mangyari. Kung ano yung gusto mong mangyari sa future mo. Ano yung gusto mong mangyari sa family mo. Ano yung gusto mong, of course, maliban sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, that is given for the righteous. At dito rin sa sanglibotang ito, that is given for the faithful children of God. So if you decree something, shall be established. And the light shall shine upon thy ways. Praise the Lord. Ngayon, ang problema lang minsan sa tao sa mundong ito, pag nandyan na yung blessing na dinidecree mo, habang lumalakad ka upright righteous, mayroon namang inggit sa mga tao. I-charge ka naman din, nagnakaw ka. I-charge ka naman din na corrupt ka. I-charge ka naman din na mayroon siguro itong anomalya na ginawa. Never mind. Do not be terrified nor be affected, but rather teach them how to do it. Turuan mo sila paano gawin that they may also reach that privilege. Hindi nga pinagkait ng Diyos yung kanyang kaharian. Ito pang mga bagay na temporal. Praise the Lord. Hindi nga niya pinagkait ang kanyang sariling anak. Shall He not freely give all things? Both temporal and eternal. Pero may proseso. You should deny yourself. You should let God work sa buhay mo. Para yung uprightness tsaka yung righteousness mo is legit, genuine. That is not being done by your own way, but it is being done by God Himself. Dahil dinideny mo yung sarili mo. Kasi ang number one kasing hadlang sa pagsunod sa righteousness and holiness, uprightness sa Diyos, yung sarili natin. Or not, kung hindi man ganon, Jesus should not ask us to deny ourselves. Hindi sana sabihin ni Jesus, i-deny mo yung sarili mo para makasunod ka sa akin. Kaya, ganun po. Gawin lang natin yung sinasabi ni Kristo kasi hindi siya nagsasabi in vain. Hindi.
Talagang accurate yan, 100%. So, ano pa? Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yan ang daan ng mga righteous, ganap, just, upright, is as shining light that shineth more and more unto the perfect day. Unlike sa mga tao na gawa lang ng sarili nilang pagsisikap, they will shine, yes, but that shine someday will become dim, didilim. Unlike sa mga anak ng Diyos upright, they will shine and shine more and more until the perfect day, and that light will never dim forever and ever. Praise the Lord. So see, makita mo yung kaibahan. Yes, you might shine here on earth, but if you do not let God bring that light sa buhay mo, but that is just your own way, that light will be dim one of these days. Pag patay mo, pag mamatay ka na, wala na yan sa'yo. Tapos yung eternal destiny mo, dilim, darkness. Kaya nga sabi diyan, though man live many years and rejoice in them all, yet let him remember that the days of darkness shall be many, and all that cometh is vanity. Kahit pa, liliwanag ka sa sanglibutang ito, ma-enjoy mo lahat ng mga kasarapan, kalayawan, alalahanin mo ang araw ng kadiliman mas higit marami. Lahat ng dumating sa buhay mo, walang kwenta. You will never have it down there. Maging dim. Pero ang righteous and upright, you will shine and shine more and more until the perfect day, until the Lord accept you into His kingdom, and that light that have shown, yung lumiwanag sa buhay mo, it will never dim forever and ever. Hindi ang didilim na walang hanggan. But that will shine more and more. Praise the Lord. Ganon po. Kaya dito tayo sa Panginoon. Huwag tayong sumali sa mga tao na ayaw maniwala sa Diyos. At dahil dyan, marami silang sinasabi na nakaka-dismaya, nakaka-confuse. Huwag ka kasing makinig. But rather, ikiling mo yung pakinig mo doon sa Kanya na magsasabi sa iyo ng totoo. Praise the Lord. Tingnan mo si Eve. Doon siya nakinig sa serpente. Hindi na-deceive siya. Kaya, paggising natin sa umaga, salita ng Diyos na pinapakinggan natin na nagsasabi ng totoo. And that will be your spiritual consumption until the evening. Praise the Lord. May nakatanim na guidance sa isip, sa puso mo na hindi ka mapapatiwara o hindi ka ba ma-lost again. Kung kay David pa, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Kasi ang buhay kasi natin sa sanglibutang ito, pag hindi ka nakapokus sa Panginoon at mawala yung protection sa buhay natin, para tayong ibon na hindi alam kailan siya ma-snared, bigla ka lang makuha na walang kalaban-laban, walang magtatanggol sa iyo. Kaya don't ever keep distance from God. Kailangan tayo laging nakakonect sa Kanya. Next, Isaiah 60:1 and 2. Praise the Lord. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. See, makita mo ha,
Alam mo ang Diyos, He can make statement overall. Yung general ba? Anong sinabi niya dito? Ang sanglibutan covered with gross of darkness. Ibig sabihin niyan, ang sanglibutan ito ay nabalot ng matinding kadiliman. Pero ikaw, na sumasampalataya at umiibig sa Diyos, arise. The Lord will give you light. Tapos, kung tingnan mo yung mundo na palibot ng kadiliman, pero ikaw, lumiliwanag. Praise the Lord. You are identified by God. Ano mang mangyari sa sanglibutang ito, katulad sa nangyari sa panahon ni Noah. Pero si Noah, lumiliwanag. Ang lahat na babalot ng kadiliman, ayaw nila ng liwanag ng Diyos. Doon sila naniwala sa kadiliman ni Satanas. So yun lang lumiliwanag. Yun lang ang nasagip ng Diyos. Because they are identified. They are God's. Sa Diyos sila. Kaya, shine, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Praise the Lord. Iba talaga ang liwanag mula sa langit. By faith ito lahat. Next, Isaiah 62:1. Praise the Lord. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. Yes. Hindi napakali ang ating buhay na Diyos hanggang niliwanagan niya ang Zion, ang Jerusalem. And Jerusalem represents the entire world. Hindi napakali ang Diyos nung nadiliman ang mundo. Kaya nagpakatao ang tao siya. Hindi mapakali ang Diyos nung ang tao nahulog sa kasalanan. That's why He made for the atonement of our sin. Hanggang ang liwanag, lumiwanag sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Praise the Lord. And do not commit greatest mistake in your life. Huwag mong gawin ang pinakadakilang pagkakamali sa buhay mo. Ano yun? When light came, dumating na ang liwanag, dumating na si Kristo, but you still love darkness rather than light. But you still believe darkness rather than Jesus Christ. That is the greatest mistake na pwedeng magawa ng tao. Na liliwanagan na niya ang mundo, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Basa pa, John 12:46. Praise the Lord. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yan. Ako'y pumunta as light sa sanglibutang ito. Sino man ang maniwala sa akin, hindi manatili sa kadiliman. Believing is very vital diyan kay Lord Jesus. Maniwala ka. Ngayon, after you hear the Word of God devotional, how about these moments na mamaya ka naman maghintay sa gabi ng Word of God? O, anong gawin mo? Makinig ka ng gospel songs. Kasi yung gospel, tinawag yung gospel dahil scriptural. Ginawang awit, lahat ng gospel songs that came from the gospel or came from the Holy Scripture, ginawa lang na awit. Kaya kung nakikinig ka ng gospel, pero wag naman yung gospel na para kang nasa loob ng concert ng mga rockers. Kasi minsan, si Satanas, gumawa din ng camouflage. Ano yung camouflage? Hindi halatado, pero killer yan. Yung mga tugtog ng mga rockers na nagko-concert dyan sa maraming tao,
At karamihan nag-a-attend dyan, may mga druga, nandyan na lahat-lahat ng mga bisyo, lahat-lahat, high lagi. Hindi sila satisfied na normal lang yung kanilang feeling. Kaya pag may concert yung mga nagko-konserto ng mga rockers, expect it. May mga laman yung bulsa nila na marijuana, mayroong shabu, may cocaine, kasi mayroong ecstasy. Alala niyo yung concert doon sa Manila na ilan ang namatay doon na sobrahan ng droga. Patay. Overdose. Kung ano yung mga tugtog doon, atmosphere, ang ginawa ni Satanas, pinalitan ang lyrics. Ginawang gospel. Tapos yung nagpe-perform dyan sa altar ng simbahan, nagpe-perform dyan sa mga krusada, mukhang rockers, mahaba ang buhok, nakaitim. Kung humawak ng mga instrumenta, walang kaibahan. Ang iniba lang doon, yun lang lyrics. That is camouflage of the enemy. If you listen a gospel song, it got to be. There is solemnity, there is clarity. Maliwanag masyado yung message. Kung yung rock, magulo. Tapos mga kanta nila, world, ay wala yan. Camouflage yan ng diablo. Kaya pumili din tayo ng gospel song na mag-suit sa kaluluwa natin, na maka-feed sa ating kaluluwa. That as you close your eyes and listening that song, para bagang nakikita mo yung inaawit nila. Let's say, tulad niyang Guider. Yung Guider kasi, karamihan ng awit nila talagang mafe-feel mo talaga yung inaawit nila kasi solemn. How beautiful heaven must be. Ganda, no? Yung langit, beautiful talaga yan. Pag awit nila, i-describe nila how beautiful heaven must be. O kung ano yung description dito sa scripture, yun ginagawang awit. O, ano pa? Yung tinatawag na yung forgiveness. Ano yung message dyan na forgiveness? Magbigay nga kayo ng example. Yung about His grace. Ha? Ano yan? Yan, to rescue a sinner like me. Ang ganda niyan. Talagang may originality that is really spiritual, gospel, and mapipil mo talaga yung presence of God. So, kaya ganon. Hindi kayo, after nakinig ka ng Word of God, kinig ka na naman ng worldly song. Sino ba ang dinidescribe dyan sa gospel as a worldly song na yan? Daming dyan, sinisingit ang diablo para ang mga tao maniwala kay Lucifer. At bakit gusto ni Satanas lagi ang tao magdruga habang nakikinig ng mga rock song? Para ang tao hindi na sila magkaroon ng matino na pag-iisip. Lulong na sila sa droga hanggang haharbisin sila ni taning. Samantalang dito sa gospel song, you need to have sound mind to listen it para magkakaroon ka ng feeding ng kaluluwa mo by that song. Kaya yung cellphone natin, filled it, punuin mo yan ng mga gospel song na hindi camouflage ng kaaway. Ganun yan. Kaya let the presence of God always with you, with me, and sa atin lahat. Next, basahin natin. Revelation 21:23. Praise the Lord. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Ayan,
Yung liwanag ng righteous will shine more and more until the perfect day. Doon sa kanyang kaharian, no need of sun, no need of moon, because God Himself is the light of it. Basa pa, Revelation 22:5. Praise the Lord. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Yan ang liwanag na nandito sa mga anak ng Diyos na binigay ni Jesus Christ will shine more and more until the perfect day. That light will never dim forever and ever. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.